buhay. Hallelujah! Yung pinaka-the-best na palakpak na maaari nating ibigay para sa ating Panginoon. So today we are celebrating not just sa faithfulness ng ating Panginoon sa KCPFC, pero faithfulness ng Lord sa CFICC family natin. Hallelujah. So, sino dito yung excited nang mag-celebrate ng party nila mamaya? Taas ang kamay. Party, no? Party. So, today we are rejoicing, no? Dahil ang ating Panginoon ay tapat. Amen. Magpakailanman. Amen? But before that, are you ready and excited to praise and worship the Lord? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Maganda ba siya? Pogi ba? Mabait ba siya? Mabait? Mabait? Okay na. Mabait na. Alam niyo pag mga anak ng Diyos, mabait yan. Amen. Mga generous yan. Generous ba ang anak ng Diyos? Amen. Pero wag lang uutang. So, yung hallelujah. So, ako personally, I really praise God. Just a short, story. Kanina, kami devotion ng Baba family. Wala sila eh. Busy pa din Baba family. I cook for them. Of course, I serve them kasi minsan lang naman yun, di ba? But the good thing, you know what? Naramdaman namin yung presensya ng Diyos eh. Nakita namin doon. Nagkaroon kami ng devotion, short devotion lang about faithfulness ng Lord in Deuteronomy 7:9 ba yun? Yung yung dinideclare nilang pangako ng ating Panginoon. Di ba? Lahat naman tayo dito, may kanya-kanya tayong personal encounter kay Lord. May mga testimony tayo na nagpapatunay na ang ating Panginoong Diyos ay tapat. Naniniwala ba kayo ng ating Diyos ay tapat? Amen. Naniniwala ba kayo na sa ating Panginoon ay walang imposible? Amen. Di ba? Sinabi niya sa kanyang salita, what is impossible to human is possible to God. Amen. Sige, before we start, maaari ba tayong sumigaw ng malakas na hallelujah after the count of 3? In 1, 2, 3! Hallelujah! Woo! Let's sing the song. Nothing is impossible with you, oh God. We praise you, Lord. And we worship you right now. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's give it all to God because He deserves all the praises, all the glory. Hallelujah, Jesus. Let's sing. Here we go. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Let's shout. Nothing is impossible. Oh, hallelujah, Jesus. With you, nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. We're living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Hallelujah. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Shout it out. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo, hallelujah, Jesus. Come on, church. Put your hands like this. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm living by faith, Lord. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know
Lord. Hallelujah. Try natin yung medyo malakas. I believe, hallelujah. I believe in you. I believe in you. Sige nga po, taas sa kamay dito. Taas sa kamay. Na nagsasabi sa ating Panginoon ay walang imposible. Hallelujah! Paari mo natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos na buhay. So today, we are going to declare that with God, nothing is impossible. Amen? Can we declare this? Amen? Amen. Okay. Sabay-sabay tayo Dahan-dahan mo na ulit. I believe. Alright, we go. I believe. Hallelujah, Jesus. I believe. Yes, Lord. I believe. Hallelujah. I believe. Sing, I believe. I believe. Yes, Lord, I believe in you. I believe in you, Lord. Oh, we believe in you, Jesus. For nothing is impossible with you, God. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Nothing is impossible with you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. In Galatians 2:20 said, I am no longer live, but Christ lives in me. And the life that I live today, Lord, ikaw na lang, Panginoon, ang nabubuhay para sa akin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na namatay para sa amin at nag-alay ng buhay para sa amin. Paari ba natin yun sabihin sa ating Panginoon? Can you repeat after me? Panginoon, maraming salamat po. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi ikaw na. Sapagkat ikaw ay namatay para sa akin. Amen. Alam nyo, mga kapatid, ang ating Diyos lang ang naggumawa niyan. Hindi natin deserve, pero pinili niya tayong mahalin, mga kapatid. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. And He deserves all the praises and glory. Kaya naman ngayon, ibibigay natin sa ating Panginoon ang ating buhay as a living sacrifice. Let's sing this song. Hallelujah. Yes, God. Oh, we worship you, Lord. Come on, church. Let's sing. I give myself away. Oh, God. I give myself away so you can use me. I give myself away. Yes, Lord. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, God. I give myself away so you can use. Here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Oh, I'm longing to see your desires within in me. I give
I give myself away. Oh God, I give myself away so you can. My life's not my own. Life is not Yes, my God. own. To you I belong. I give myself to you. Sing, my life is not my own. Life is not my own. It's all about you, Jesus. You I belong. Hallelujah. I give myself. Come on, church. Let us declare, my life is not my own. But My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own, oh God. My life is not my own. It belongs to you. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. Hallelujah. My life. Life is not my Yes, own. God. To you I belong. We're not living anymore, oh God. I give myself to you. I am to worship. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are God. To say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh. Hallelujah. The name of Jesus. When you call in His name, things will change. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. Well, I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction, till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety.
soul held captive by depression. I speak Jesus, hallelujah. Your name is power, oh God. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Your name is Hallelujah. life. Everlasting life, Jesus. He breaks every stronghold. Break every stronghold. Yes, Lord. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name, your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Everlasting life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's shout Jesus in this place, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, 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 Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life, everlasting life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, your name, your name, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let's shout your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. I speak Jesus in your life. I speak Jesus over your family. I speak Jesus over the broken relationship right now. Hallelujah. Hallelujah. We already break the chain of sin. And we are now living in the righteousness because of Jesus Christ, our Lord and our Savior, who died for you, mga kapatid. Hallelujah. We lift your name on high, O God. We lift your name on high. All the praises belongs to you. All the glory belongs to you. All the honor and attributes belongs to you alone, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you for everything. Sige po, for the last time, palapakan natin ng ating Panginoong Diyos na buhay na namatay para sa iyo. Hallelujah. 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 Sino po dito ang niligtas na sa magitan ng pangalang Yesus? Taas po ang kamay. Sige po, magdiwang po tayo. Come on, church. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sige po, tumawag po sa Diyos ang niligtas na ni Jesus. Come on, church. Let's cry out to the Lord right now. Hallelujah! Panginoon! Ito ang sigaw ng mga niligtas mo na, Panginoon! Come on, church! Let's keep offering to the Lord. Hallelujah! Panginoon, yung buhay na meron kami ngayon ay hindi namin buhay, kundi buhay na binigay ni Jesus. Salamat, Lord, ang buhay na meron kami ngayon dahil ang buhay na ito, Lord God, ay isang buhay na ganap sa iyong harapan. Isang buhay, Panginoon, na handang maglingkod na sa Diyos. Isang buhay na, Panginoon, na handang magpuri sa Kanya. Isang buhay, Panginoon, na kung saan magiging channel of blessing sa mundong ito. Lord, we give you praise and honor you for the opportunity once again to come in your throne, to worship you, and to honor you, Lord God. Lord, sinasaya po ng aklat ng Isaiah that the heavens is your throne and the earth is your footstool, O God. Lord, ganyan kalaki ang Diyos na aming sinasamba ngayon. Lord, hindi nga kami karapat dapat na lumapit ngayon sa Diyos na makapangyarihan. Dahil kami, Panginoon, ay sadyang makasalanan. But Lord, thank you for the name of Jesus. Nagkaroon kami, Panginoon, ng pagkakataon muli na lumapit sa iyo. Because our righteousness right now is not comes from our own, but comes to the one who died on the cross. The one, Lord, na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagsabi, it is finished. That to those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Panginoon, ito po yung dala-dala po namin ngayon sa iyo. Sa paglapit po namin sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Lord, accept the worship and praises of your people right now. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba, Lord God, ay naging isang mabuting samyo sa iyong trono, O God, that as we worship you, Lord God, as we give you praise, as we honor you in this place, sa pag-ahin po namin, Panginoon, ng pasalamat, dahil sa iyong kabanalan at kabutihan, Panginoon, sa amin, sa habag mo sa amin, Panginoon, nawa, Lord, napangiti ka namin sa mga oras pong ito. Nasabi namin ng aming Ama ay lubos na mga kapangyarihan at mapagmahal, Panginoon. Lord, salamat. Naranasan din po namin ang presensya mo sa mga oras pong ito, Lord God. That your presence, Lord God, is the resting place of our soul, Panginoon. Lord, heal us right now in the name of Jesus. Panginoon, umaamin po kami, lahat kami ngayon, Panginoon, ay sugatahan, Panginoon, dahil sa kasalanan. Pero sa mga oras pong ito, Lord, heal us in the name of Jesus, O God. Lord, heal us emotionally, Panginoon. Heal us spiritually. Heal us, Father, even physically, O God. Dahil kayo po ang aming great physician.
our Jehovah Rapha, O God. Panginoon, paglabas po namin sa bahay sambahan po ito, natanggap po namin ang buong kagalingan ng aming buhay. Upang ang buhay ito, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na magsasabi at magsasalita na si Jesus namatay at nabuhay magpakailanman. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa puso, Panginoon, na nagsitanggap sa iyo sa mga oras pong ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga labi at sa mga kamay na nagsitaas, nagsipalakpak sa mga oras pong ito. Dahil, Lord, there is power in the name of Jesus. Hindi ka papayag, Panginoon, ng mga nagsilapit sa iyo sa mga oras pong ito. Hindi po sila lalabas, Panginoon, na hindi dala ang pagpapala na nagmumula po sa iyo. Na hindi dala, Panginoon, ang anointing ng buhay, Panginoon. Na hindi dala, Panginoon, ang proteksyon na nagmumula sa iyo. Na hindi dala, Panginoon, ang ibinigay mong kapangyarihan na nagmumula po sa iyo. We give you praise and honor you. Thank you, Lord, oh God. Kulang, Lord God, ang oras pong ito para pasalamatan ka. Kulang, Panginoon, ang mga sandali pong ito para ihayag po namin ang lahat mong kabutihan na ginawa sa aming buhay, O God. But right now, Panginoon, we want to say thank you so much, O Lord, for calling us of this kind of life. Salamat, Panginoon, tinawag mo kami upang maging isang karapat-dapat sa iyong pamilya, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay na meron kami sa iyo. Nawa, Panginoon, ang buhay po namin ito ay lubos pang mapagpala, Panginoon, mapalakas. Lubos pa, Panginoon, Lord God, na maglingkod upang sa ganon, sa aming pong paglakad po sa iyo, marami pang mga kaluluwa, Panginoon, ang aming mailalapit sa iyong paanan, O God. We give you thanks and honor you. Sa Panginoon, tinataas ko po ang buhay po ng bawat isa na nandito ngayon. Lord, I pray in the name of Jesus that you will bless them so much, O God. We give you thanks and honor you. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, ating palapakan ng Diyos na buhay. Hallelujah! Yes! Thank you, Lord! We bless your name. Na buhay sa pamamagitan ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabi sa Corinthians, sa 2 Corinthians 9:11, Paul writes, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving. Our giving today is both a response to God's faithfulness and by means which others we will experience His provision and give thanks as well. Let us not give out of obligation, but out of deep gratitude to our God for His grace, His blessings, and His never-ending love. May our offering today be a true expression of thanksgiving from our hearts, full of praise. As music offering is being played, pwede po tayong lumapit sa harapan upang ialay ang ating mga kaloob. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, O Lord God, dahil ito ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. The resources we are enjoying right now here in Korea, even our lives, our very lives, nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, nawa natagpuan mo po kaming talagang nag-aalay ng buong puso
masaya, at it is an expression of our gratitude. Thank you, Lord God, for keeping us safe, giving us your work that we have, and our employers too, Lord God. Bless each one of us, Lord. Bless the work of the hands of your people, Panginoon. And we pray that, Lord, this offering, these tithes, Lord God, can be used only for the advancement of your kingdom here on earth, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon naman ay patuloy natin sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mensahe na ibibigay sa atin ni Pastor Rafi mula sa ating Panginoon. May we receive our portion today. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, so talaga naman na tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa araw-araw. Kasi po hindi po payag ang Diyos na hindi po niya maibigay yung pagpapala ng bawat isa. Kaya sa mga oras na ito, I believe we receive much more from the Lord and more to come. Amen po ba? Kaya patuloy po tayong maglingkod, sumunod, at gawin ang nais ng Panginoon. Dahil marami pong mga nakahandang mga pagpapala para sa mga handang sumunod sa kanyang kalooban. 3 years na po ako dito sa Korea, parang bilis po ng panahon. At to lang until now, I'm still adjusting, no? Kumbaga, sa sarili ko, sa buhay dito, and even sa pagmiministeryo. Lalo na po sa sa buhay dito sa Korea. And until now, I'm still kumbaga adjusting. But dito po sa Korea, first time ko lang po talaga nagkaroon dito ng yung tinatawag nating insurance. Kailangan pala talagang meron nga. Whether you like it or not. Talagang compulsory pala talaga ito. So, nung tinignan ko is, siyempre, sa akin malaki yon, mga shipmano mahigit. So, kada dumarating yon, sabi ko, parang ang laki naman ng binabayaran ko. Kasi nga, hindi ako sanay na nagbabayad ng insurance. Sa Pilipinas kasi, ang binabayaran ko lang po insurance doon, once a year, yung motor ko pag nire-renew ko. Yun lang po yung insurance na binabayaran ko. 400 pesos lang yon, tapos yun na. Pero dito, parang sabi ko, ang laki yata. But you know what? Of course, nandoon yung benepisyo. Malalaman mo talaga ang benepisyo ng insurance pag yan ay nagpa-hospital ka na. So, last 2 weeks ago, nagpa-hospital po ako kasi nga masakit talaga yung tuhod ko. And doon ko po na-appreciate yung benefit na meron palang insurance. Kung pala wala yon, ang laki palang gagastos namin ni Mrs. Aabot siguro yon ng more or less 500,000. 1,000,000 daw, sabi 1,000,000. Sabi, grabe! Pero, to make the long story short, binayaran namin mga 500,000, di ba? At least, di ba? So, ano yung punto? Kung wala yon, mas malaki yung babayaran namin sa hospital at sa mga gamot. So, doon ko siya na-appreciate yung benepisyo ng pagbabayad ko. Later mo lang pala ma-appreciate yun. So, ba't ko po ito sinasabi, mga kapatid? Dahil ang Panginoon, ang kanyang salita, meron din pong benepisyo na nakahanda para sa atin. Pero mangyayari lang yung benepisyo na yon pag tayo ay susunod sa Kanya. Amen ba? Di ba yung mga Israelite, narating nila yung promised land, hindi naman dahil sa kaiisip lang di ba? Nasaan ba yung promised land, di ba? Nasaan ba yung pala yung, hindi naglakbay sila, di ba? Naglakad sila, nahirapan sila, may mga kinagat ng ahas, di ba? May mga nagutom, may mga nauhaw, pero part yun ng kanilang journey at the end of the day, they successfully enter the promised land. Yun po yung benepisyo na pagsunod sa salita ng Panginoon. So ngayon po, nais ko po yung idako sa salita ng Panginoon sa mga oras pong ito. Sa aklat, ayan, benepisyo
ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Actually, this kind of message is very basic sana sa isang Kristiyano. Pero from time to time, kailangan pong paalahanan po ang bawat isa. Kasi ang katotohanan, hindi talaga lahat tayo nakakasunod sa salita ng Diyos. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sino talaga dito ang 100% nakakasunod sa salita ng Diyos? Itaas ang kamay. Ako lang ba? Di ba? So, alam natin, we know our sabi natin, pagkukulang sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Samantalang, alam natin, aware tayo that when we obey the will of the Lord, will bless us. Tama po ba? Pero marami sa atin, hindi nakakasunod. Kaya nga may tawag dito, di ba? Common practice or common sense, but not common practice. So ngayon po, tuklasin natin yung mga benepisyong ito na sinabi ng salita ng Panginoon para po muli magkaroon tayo ng panibagong alab at panibagong pagtingin muli at pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Okay, so open our Bible and Awit 19:7 to 11. Ayan po. O sa Psalm chapter 19, verse 7 and 11. So tayo po ay muling tumayo sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Okay, sabi po rito sa verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Kaya kung nanghihina ang kaluluwa mo ngayon, may sagot na ang salita ng Panginoon. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. They are more precious than gold and much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. Then verse 11 said, ito yung gusto kong i-point dito, by them, sabi niya ganyan, no? By them, your servant warned. In keeping them, there is the great reward. Tayo manalangin, Panginoon, sa mga oras pong ito, patuloy po nawa na pagharian kami ng iyong salita. Nawa, Panginoon, salita mo, ipatuloy po, Lord God, na bumago sa aming mga puso at isipan sa mga oras mong ito, Panginoon. Lord, may your word, Lord God, speak to us, strike us, basagin mo kami, Panginoon, so that, Lord, ang totoong kami na kung saan binigyan mo ng buhay, ay patuloy po, Lord God, na lumabas at ma-break yan, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, makapaglingkod at makasunod sa iyong kalooban. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So makakapo na po ang bawat isa. So ngayon po ay aking ibabahagi sa inyo ang mga benepisyo ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Of course, para masunod natin ang kanyang salita, kailangan alamin din natin. Tama? Di ba? Sabi nga ni Joshua, chapter 1, verse 8, before they enter to the promised land, ano yung tagubilin ng Diyos sa kanila? Bago nila pasukin, bago nila, kumbaga, i-enter ang kanilang mga sarili sa lupang pangako, ano yung isang bilin ng Diyos? Ano sabi ba? Magpakapogi ka ba, Joshua? Yung ba sabi? Magpakalaki ka ng katawan? Hindi naman yun, di ba? Ano sabi doon? This book, di ba? Joshua 1:8. Itong salita na ito, anong gagawin mo? Meditate day and night. Sabi doon, until you fulfill what is in written. Matindi yun, ha? Hanggat nasunod mo ang sinasabi dito. Okay? Then, pag nasunod mo na, naintindihan mo ang sinasabi dito, ano yung kasunod? You will be successful and prosperous. So, ibig sabihin, nakatakda na pala sa salita ng Panginoon ang ikakatagumpay ng isang tao. Amen? Sinabi na eh. Sinabi na ng Diyos yan eh. Sinabi na ng kanyang salita. Pero marami kasing hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakasunod ng salita ng Diyos. Kaya marami
until now, Christian na, pero wandering pa rin ang buhay. Sino mga binata rito? Sino mga binata? Yung mga binata ba? Ayan, si Rodel, si Brother Ace. Dalawa lang pala mga binata dito. Okay. Di ba? Ayan. So we pray for you na kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. So, nais ng Panginoon na mapasa atin ang binipisyo ng pangako ng kanyang salita. So ano ba yung mga binipisyo na sinasaya po sa ating binasa sa Psalm chapter 19, verse 7 and 17? By the way, ang sumulat po nito, Psalm chapter 19, walang iba po kundi si Haring David. Sino po si David? Who is David? Hari siya. Pero meron isa siyang magandang pagkakilala sa kanya. David is a giant slayer. Amen ba? Tama? Bakit? Why David become a giant slayer? Ito yung testimony niya. Sinasabi naman sa kanyang salita. Because of his obedience to the word of the Lord. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, David killed the giants. At ito yung nais ng Panginoon na mangyari din sa atin. Maybe we don't have Goliath right now. Kumbaga, sabihin natin in a allegory form, ang ating Goliath is the problem. Kaya sabi nga, when David faced Goliath, David understand that there is a giant also inside of him. Kaya when you face giant, ibig sabihin, nais lang ilabas ng Panginoon kung sino talaga yung giant sa loob mo. And mangyayari yan pag nasunod ang salita ng Panginoon. So ano ba yung mga binipisyo? Number 1 po mga kapatid is, sabi doon sa verse 7, ang binipisyo ng pagsunod sa salita ng Panginoon ay panibagong kalakasan. Reviving the soul. Sino po rito ang nangihina na? Sino po rito ang madalas pagod sa trabaho? Sino rito minsan hindi lang physically pagod, mentally pagod, no? Emotionally pagod? Sino rito? May pangako ng salita ng Diyos sa'yo. Bibigyan kanya ng bagong kalakasan. Okay, hindi luma, hindi second hand, hindi ukay-ukay, bagong kalakasan. Sabi doon, reviving ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang, ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Kaya umaasa ako sa susunod na Sunday, marami ng mga nakangiti na nakaupo ngayon. Hindi yung lulugo-lugo. Kasi bakit? Nakasunod na yan sa salita ng Panginoon. Ayan po ba? Kasi bakit? Nakareceive na yan ng kalakasan na nanggaling sa Diyos. Ano ba itong kalakasan na sinasabi ng salita ng Panginoon or yung reviving the soul? It means it is a spiritual renewal. We need to renew from time to time our spiritually in the presence of God. At mangyayari yan pag tayo ay patuloy na nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. The law of the Lord restores our inner being. Just like physical rest, nagkakaroon po yung ating spiritual body ng refreshments once we obey the word of the Lord. God's word refreshes the soul, removing spiritual fatigue, discouragement, and emptiness. It renews our passion for God and reorients our heart to His purpose. Kaya check natin lagi kung tayo pa ba ay may lakas na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pag nanghihina tayo, question number 1, Lord, do I really obey your word? Because that's the promise of God. One of the benefit of obeying the word of the Lord is reviving the soul. Nagbibigay ng panibagong kalakasan. Baka ito na yung kalakasan na dapat mong ma-receive para mapagtagumpayan mo yung problemang kinakaharap mo ngayon. Kasi maraming kalakasan eh. Di ba? May kalakasang pisikal. May kalakasang mental. Tama? May
may kalakasang emosyonal. May mga tao, they are very intellectual, magaling, mahusay, bright, pero mahina emotionally. No? Meron akong kakilala, napakatalino academically, pero nung nabastard, gusto magpakamatay. So weak ang emotion. So kailangan palakasin yan. And the good thing, sabi ng Panginoon, if you obey His word, He will revive you. He will strengthen your soul. He will empower you. And this is one of the benefit of obeying the word of the Lord. Hindi lang tayo napapalakas ng salita ng Panginoon, hindi lang po tayo nabibigyan ng refreshment ng Panginoon, kundi ang maganda niyan, na-align pa yung ating paglakad sa Diyos. Because you feel strengthened pag na-obey mo ang word of God. Of course, hindi mo na dapat iisipin na wag nang sumunod. Because when you deviate again your life into His word, ano yung mangyayari ulit sa'yo? Manghihina naman tayo. Kaya dapat always remind ourselves yung benepisyong ito na sa pagsunod ng word of God ay nagkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. So God's word revives our soul, restore our strength, and realign our life with His perfect truth. Naalala ko po yung declaration ni Apostol Pablo, di ba? Sabi niya, I can do anything through Him who strengthens me. If we try to study that pronunciation of Paul, yung sinasabi niya roon, may panahon kasi sa kanyang paghahayag, yung binato siya hanggang sa mawalan ng malay sa kanyang missionary journey. And kinabukasan wala siyang malay ha. Then nagulat yung mga tao, kinabukasan, nagpipreach ulit siya ng word of God. Can you imagine that? Kung ba ginulpi, dapat sana, kung ba tayo, madapa ka nga lang eh. Sabi mo sa boss, isang linggo, break muna, di mo na papasok kasi ang sakit ng katawan ko. Sa apostle po, hindi, sabi ng Bible, wala na siyang malay. Binato, binugbog, kinabukasan, nagpipreach ulit. Anong kalakasan ang meron siya? Yan yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Ito dapat yung natatanggap ng bawat. Sige po, palapasin ng Panginoon. Hallelujah! So, God's word revives our soul, restore our strength, realigns our life with His perfect truth. Pangalawa, na benepisyo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa Kanyang salita. Sabi niya, talino sa payak na isipan, making wise the simple. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. So anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng making wise the simple? Ang ibig sabihin nito, nais ng Panginoon na tayo po ay maging marunong sa buhay na ito sa magitan ng Kanyang salita. Because God's word also is the wisdom of God. Maybe you're a simple person on how this world, sabihin nating, range you, but because the word of God that is in you, you are full of wisdom. Ito yung gusto ng Panginoon. Simple ka lang, pero meron kang katalinuhan sa salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng making wise the simple ay ang kakayahan ng salita at patutuon ng Diyos na magbigay ng tunay na karunungan, lalo na sa mga walang karanasan, walang alam, o madaling maligaw sa buhay. And this is true into the life of Timothy. Kung ating pupuntahan po yung 1 Timothy chapter 4, verse 12, ang advice na Apostle Pablo sa kanya, because Timothy during that time is a young pastor. At yung panahon na yon, pag ikaw ay batang pastor, mahirap mangaral sa mga nakakatanda sa'yo. Dahil nga may tinatawag doon na parang superiority ang mga may edad. Kasi bakit? Tinitignan kanila na wala ka pang karanasan sa buhay. And Apostle Paul encouraged Timothy to be the preacher
of the Word of God. So sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, sabi niya nga, do not let anyone look down on you because you are young. Ano yung bago pa akong pastor, naging struggle ko rin po ito. Lalo na pag nakakita ako ng mga edukado, mas talagang nakapagtapos sa pag-aaral, mga matatalinong mga tao, my struggle is to preach sa harapan nila. Kasi alam ko, parang wala akong dapat sabihin na ikaka-amen nila kasi nga matalino na sila. I have really inferiority complex sa mga unang hakbang ko po ng pagpapastor. Totoo po yun. Napakalaki po ng insecure ko sa aking sarili. Na para bang it's hard for me to speak in the front of many people. But you know what? Sabi naman ng Bible kasi, tinatawag ng Diyos yung mga mahihina. Di ba? Para hiyain yung mga malakas. Tinatawag yung mga Diyos yung mga mangmang para hiyain yung mga marunong. Kasi doon, mayroong question sa Panginoon. No? Sabi ko, Lord, bakit hindi mo tawagin yung mga magagaling na mga abogado? Di ba? Pag nagsalita sila, napaka-persuasive nila. Napanood niyo po ba yung debate ni Marcoleta at saka ni Secretary D.O.J. Rimulya? Nasundan niyo ba yung mga mabibigat na mga English nila? No, ako, habang pinapanood ko, may translation. Ano yung sinabi? Diba? Sabi ko, why? Hindi mo tinawag yung mga tao yun. You know what? Calling. Sabi nga, God called, not the qualified. He qualified the call. Kung tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, kwalipikado ka sa kanyang paningin. Ano man ang estado mo sa buhay. Moses tried to reason out to the Lord when Moses called by God para palayain ang bansang Israel. Anong sabi ni Moses? Lord, hindi ako magsalita eh. Di ba? Kumbaga, may at po ako, Lord, di ba? Baka yung masabi ko sa Pharaoh, di ba? So, paano ako paniniwalaan? Salita pa lang, pinagtawanan ka na. Anong sabi ng Panginoon? Sino ba gumawa ng dila? Imagine that, di ba? Sometimes we don't realize that our God who called us is a powerful and almighty God. All things are possible to the Lord, to those who believe in Him. Kaya pag tinawag ng Panginoon, yes agad. Kapag tinawag ng Panginoon para maglingkod, dapat yes tayo. So Timothy struggle siya nung panahon na yun dahil siya bata. Dahil nga nung panahon na yun is ang mga elderly people ay hindi sila nakikinig sa mga mas bata sa kanila. That's their norm during that time. But Timothy again, in-advise ni Apostle Pablo na dapat siya ay maging isang ehemplo. Don't allow them look down on you because you are young. But sabi, set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So talino sa payak na kaisipan ang isang benepisyo ng salita ng Panginoon pag ito ay ating sinunod. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng tamang gabay sa ating mga buhay. Ang simpleng tao, yung wala gaanong kaalaman o karanasan, ay natututo at nagkakaroon ng tamang direksyon sa kanyang buhay kapag sinusunod niya ang mga aral at patotoo ng Panginoon. Ibig sabihin, siya po ay natututong mabuhay sa kanyang sarili sa mga bagay na hindi pa dalos-dalos na desisyon. Before he decides something, nag-iisip muna siya kung yan ay naka-align ba sa salita ng Panginoon. So ibig sabihin, pag ikaw pala ay masunurin sa salita ng Panginoon, hindi mo kailangan ng experience. Tama? Kailangan mo lang ma-experience yung bunga at gabay ng salita ng Diyos sa iyo. Amen ba? Di ba, sa mundong ito, kailangan ng experience pag nag-aanap ng trabaho, no? Pag ikaw ay nag-a-apply or nag-ahanap, they need experience. Di ba, sa pagnanani. At Timoro, di ba, tinatanong ka, gaano na ba kabigat yung mga inalagaan mong mga bata, di ba? Ilang kilos. Tinatanong ka, di ba, paano ka nag-alaga? They need the experience. Pero you know what? To
the good thing about life sa mundong ito, para maging matalino ka, ay hindi mo kailangan na maraming experience sa mundong ito. Kailangan mo lang ma-experience ang katotohanan ng salita ng Diyos. Enough yun na maging matalino ka na sa mundong ito. Amen po ba? So nawa po, habang ito'y binabahagi ko, nawa nagkakaroon tayo ngayon ng galit, ng gutom na basahin na ang salita ng Panginoon. And ito yung gusto ng Diyos sa atin. Na pag-uwitin mamaya, pagbuklat mo dapat ng Biblia, wag mo na siyang hayaang humilagpo sa sarili, sa kamay mo, kundi babasahin mo talaga siya hanggang sa matutunan mo ang mga prinsipyo ng Diyos sa buhay mo. Ang kagandahan sa susunod sa kalooban ng Panginoon ay naiwawaksin natin yung mga possible na pagkakamali sa ating buhay. Dahil nga ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa simpleng mga tao, pag-iisip, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng tawag na preventive wisdom. Diba sabi nga, a wise person learn from his mistakes. Tama? Narinig niyo po ba yan? A wise person learn from his mistakes. But you know what? Meron pang isa. The wisest person learn the mistakes of others. Kung alam mo na nakakabukol, pag inuntog mo ang ulo mo sa pader, wag mo nang gawin kasi ang dami nang sumabog ang ulo. Learn the mistake of others. Hindi natin kailangan ma-experience pa yung mga pagkakamali para masabi natin na tama, mali nga ang gawaing ito. Their life, yung mga taong mga nagkamali na, ay enough yon para magkaroon tayo na tinatawag na preventive wisdom sa ating buhay. Di ba sabi nga ng doktor, ano sabi ng mga doktor? Yung lagi niya sinasabi, prevention is better than cure. Kaysa gamutin ang karamdaman mo, kung kaya mo namang i-prevent bago ka magkasakit, i-prevent mo na. Mas maganda yon. So prevention is better than cure. So ang salita ng Diyos ang nagtuturo at gumagabay sa atin, lalo na kapag wala pa tayong gaanong alam, para mabuhay tayo ng tama at may kapayapaan. So ano yung sinasabi ng mundong ito? We need to know everything. Di ba? Kasi nga sabi nga ni Francis Bacon, di ba? Knowledge is power. Pero sabi ng Biblia, no. My word is much powerful than the knowledge of this world. Amen po ba? Naniniwala ko, mamaya, pag-uwi nyo ng bahay, marami na magbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Marami nang mag-iinit, no? Marami nang magdi-devotion, marami nang maglilista, marami nang magre-research ng Word of God. Para bakit? Makamtan natin ang benepisyong inaalay nito. Mga kapatid, para yan sa atin. Sinabi ng Diyos yan, para sa kanyang mga anak. Ang kininan natin. Amen? It's time for us to own those benefit that comes from the Word of God. Ano pa? Susunod. Pangatlo is nagpapasaya ng puso at kalooban. Sino ngayon yung may masayang puso ngayon? Totoo. Ha? Talaga? Para yung mga iba ayaw magtaas. Hindi ba kayo masaya ngayon? Ha? 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 Meron ba masakit ang puso ngayon? Ha? Ngiti-ngiti pero ang puso sugatan, no? Wasak na wasak, di ba? Ang puso ni Nastimak, di ba? Sabi ka ng isang rap, di ba? Okay? So maganda, the good news for you is, sa mga benepisyo ng salita ng Panginoon ay nagpapasaya ng puso. Ano ba ang nagpapasaya ng puso natin? Personally. Meron ba? Meron ba nagpapasaya ng puso natin? Pag kayo nakatanggap ng sweldo nyo, masaya ba kayo? Sumasaya ba ang puso ninyo? Pero pag yan, padala nyo sa Pilipinas, masaya pa rin ba kayo? Parang marami yata ka na, nawawala na ng pag-asa. Di ba? So may mga nagpapasaya naman talaga sa atin. Pero those kasiyahan, no, ay sadyang panandalian lamang. Pero you know what? Yung sinasabi ng salita ng Panginoon na pagpapasaya ng puso,
ito'y nagmumula mismo sa kanyang salita. At hindi ito mawawala sa mga taong binigyan nito. Hallelujah! Di ba ang sarap na ang daming problema ng bundong ito, pero ikaw masaya? Di ba? Di ba ang sarap na ang daming mga tao nakakunot yung noo, pero ikaw, ang saya-saya mo. Kasi bakit? Sumusunod ka sa salita ng Panginoon. Yan ang binipisyo. And I believe after this, marami na talaga dito magbabasa na ng Word of God. Parang sasabihin natin, hindi na kita papakawalan. Di ba? You have your phone, you have your Bible, you have your computer, nandyan ang salita ng Panginoon, nagkalat na mga kapatid. Nasa atin na lang kung paano mo ito gagawin para sa ikabubuti at ikasasagana ng ating buhay. Sabi doon, ang utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Nagbibigay ng panloob na kagalakan kapag sinusunod natin ang prinsipyo at utos ng Diyos. Nararamdaman natin ang tunay na ligaya sa ating puso. Hindi ito nakabase sa mga material na bagay o sitwasyon sa paligid natin, kundi sa katiyakan na tayo ay nasa tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan yung naibibigay ng pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. At mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon is unlimited. I want to remind you, walang bayad po yan. Tama? Alam mo, kailangan mo lang yung decision mo na gawin. Ibig sabihin, be intentional sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon, bakit ka nandito? Pagpapakita lang yan na meron kang intensyon na sambahin ng Diyos. That's good. Pagyamanin mo yan, mga kapatid, then the Lord will bless you. When the Lord send breakthroughs sa buhay mo. So dahil napapasaya ang ating kalooban, napapasaya ating mga puso, ano po yung nangyayari? The good thing is, lalong napagtitibay natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Nai-enjoy mo na ngayon ang presensya ng Diyos. Nai-enjoy mo na ngayon ang mga gawaing espiritual. Nai-enjoy mo na tuloy ngayon yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos. Hindi na corny sa iyo ang pagtataas ng kamay. Hindi na corny sa iyo ang pagsabi ng hallelujah. Hindi ka nahihiya pag mga kasama mag-pray kayo, nag-pray ka ba o kumain sa trabaho mo. Hindi ka nahihiya na nag-pray ka sa kundyang nyo bago ka umalis. Why? Because you're not enjoying. It become now a natural for you. And that's the good thing about it. Ito yung gusto ng Panginoon na makita sa atin na kanyang mga anak. Na yan ang anak ko. On Friday, doon po sa Kunjang, kasama ko si Brother Jonathan at Sister Fe. May kasama kami dalawang Pilipina doon. Bago lang po ako doon. You know the good thing about yung dalawang Pilipina na yun? Nang nalaman nilang pastor tayo, they ask for prayer. Sabi ko, you know what? Yung kahilingan na ginawa, sabi ko, naniniwala ko na hindi lang yan basta sinabi ninyo. Meron kayong intensyon talagang manalangin. So I pray for them. I share the word of God and I pray for them. Pinatigil. So nasa Tiaso po kasi nakatigil po yung mga makina. Yun lang, inaabangan na, baka bigla pumasok po yung si Bossing, di ba? Sabi ko, hawakan nyo lang yan, no? Yung start pag pumasok, kabigin nyo lang, di ba? But you know what? The Lord is good. On that specific moment, tayo po ay nakapaghayag at nakapanalangin sa ating mga kababayan para patuloy na ma-empower sila at ma-encourage sila na lumapit sa Panginoon. So nakapagpapatibay ng relasyon sa Diyos ang may kasiyahan sa puso at kalooban dahil sa pagsunod sa salita ng Panginoon. So yan po yung mga bagay na nangyayari pag tayo po ay masaya ang ating puso at masaya ang ating kalooban. Yung pong panghuli na benepisyo ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi doon, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa.
Okay? Giving light to the eyes. Mga na kasi yung Tagalog eh. Nagbibigay sa isipan ng hustong o tamang pangunawa. Natry nyo na bang makipag-usap sa taong ang hirap paliwanagan? Ha? O naging ganun din tayo? Ang hirap mo ring umintindi. Di ba? Pinipilit yung gusto. Sa buhay mag-asawa, nangyayari yan eh. Di ba? Samonim? Di ba? Sa buhay mag-asawa, minsan hindi nagkakaunawaan. Di ba? So nagiging bahagi. Kaya pag hindi nagkakaunawaan mag-asawa, ibig sabihin, kailangan sumunod pareho sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi bakit? Doon nagkakaroon na sabihin, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Marami tayong mga nauunawaan sa mundong ito, marami tayong mga naiintindihan, pero ang tanong ko sa inyo, tama ba ang mga naiintindihan natin? Diba sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lean not on your own understanding. May pangunawa tayo, sabi ng Biblia, pero dapat huwag kang manangan sa pangunawa. But, ano sabi doon? On your understanding, but trust in the way of the Lord. Sometimes ito yung battle moment sa atin eh. Kasi nga lumaki tayo may pagkademokrasya, ang justification dyan, sarili ko to. It is my deserve. Yung ba, di ba? Di ba? Minsan ba? Deserve ko naman siguro na gawin ito. Sometimes that's a little bit lie. Tama, deserve mo talaga yan. Pero ang tanong, yung pangunawa na ganyan, ay hindi yan kasi yung hustong pangunawa na sinasabi ng Biblia. Kaya minsan, pag meron tayong ganyang kaisipan, isipin natin, tama ba talaga itong iniisip ko? Is really, deserve ko ba talaga itong gawin? Or gusto ko lang, pero ayaw ko gawin ang kalooban ng Diyos. Diyan minsan yung struggle moment. Kaya nga si Eva, nung tinanong siya ng serpent, totoo ba na nakakamatay yung bunga? Di ba? It's a question of the doubt. At doon nagsimula ang kwento ng pagpasok ng kasalanan sa mundong ito. Because God's Word ay hindi para limitahan tayo sa ating buhay. Mga kapatid, sana ang salita ng Diyos, dapat ang salita ng Panginoon, ang ating pagkaunawa ito, para hindi tayo limitahan sa galaw natin sa mundong ito. Hindi po yon. God's Word is His boundaries. Do you understand? Alam ba, nung bata pa itong mga anak ko, ayoko silang maglaro sa labas ng bahay. Kasi bakit? May mga sasakyan. Gusto nilang maglaro, pero dahil ikakadisgrasya nila yon, pipigilan ko sila. Hindi dahil sa sila ay kinukulong ko sa isang lugar, hindi yung intention ko, but I'm making them a boundaries in order for them to be safe. Yan po ang salita ng Panginoon. Sinasabi ito ng salita ng Panginoon, yung mga boundaries na dapat nating gawin at hindi dapat nating gawin. But ang problema minsan sa atin, pag nagbabasa tayo ng Word of God, masyado nating pinipersonal ang salita ng Diyos. Tama? Na naman si Lord, masyado namang kasiyahan ko na nga lang to, si Lord naman. Masyado namang minsan na nga lang makapag-FB, di ba? Minsan na nga lang makapag-Instagram, mali ba? Pag-Instagram, di ba? Meron pa tayong mga rason na ganyan. Tama ba minsan? Sometimes, may pangunawa tayo sa mga bagay-bagay, no? Pero ang tanong, tama ba yung pangunawa na yan? Sabi doon sa verse 8, nating binasa, sabi doon, ang tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Kaya marami ngayong mga taong naliligaw sa kanilang mga desisyon sa buhay. They know how to decide for themselves. Kung ano lang yung mga nakikita sa paligid, yun na lang yung ginagawa nila.
Kaya nga sabi ng Psalm chapter 1, mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa mga payo ng masama ni nakikiupo sa mga gawang hindi maayos. Sabi ng blessed the man, those who are not walk to the counsel of the wicked. Mapalad ang mga tao, may kasiyahan. Makarios, ibig sabihin po yung salita doon, yung napapabuti ang buhay mo pag hindi ka raw nakikinig sa mga payo ng mga sama. Sometimes pag tayo minsan ay bad trip, no? Madalas tayo ay pumupunta sa mga tao minsan na hindi tama. Dapat ang ating puntahan ngayon, pag bad trip tayo, Lord, hindi talaga maganda yung kalooban ko. May your word give me light. Nawang salita mo magbigay ng pang-unawa sa akin. Yan. So pag tayo po sumuso sa salita ng Panginoon, nagbibigay po siya ng tamang pang-unawa sa bagay-bagay sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng ating isipan, nagbibigay linaw sa ating isip at gumagabay sa tamang pang-unawa sa buhay. Napakasarap po na tayo magabayan ng salita ng Panginoon. Napakasarap po ng salita ng Diyos ang gabay natin sa ating buhay. Lalo na po, tayo po yung mga nasa ibang bansa, mga nandito po tayo, mga nag-a-abroad. Napakahalaga po mga kapatid na may gabay talaga tayo ng salita ng Panginoon. Kasi bakit? Napakarami pong mga impluwensya dyan na pwedeng maglayo sa atin. Mga gawain, mga kaisipan na hindi dapat ginagawa o naririnig ay posibleng marinig natin at magawa din natin. So, ugaliin po natin na tayo po ay magbasa at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, obeying God's word is not just a duty. It is a pathway to transformation. Ito yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Na sa bawat hakbang natin ng pananampalataya, nababago ang ating buhay. One of the benefit of obeying the word of God is change your life. Baguhin tayo ng Panginoon. Di ba sabi ng Bible, ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Binigyan na tayo ng buhay na panibago kay Jesus at yung buhay na yon nakaaya-aya at sagana sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po yung benepisyo ng salita ng Panginoon pag nating sinunod ang Kanyang kalooban. The question is, iaalaw ba natin ang salita ng Diyos na manguna sa ating buhay? Do we allow right now? So nakita natin the benefit of obeying the Word of God. The question is, do we allow the Word of God to shape our life, our thoughts, our whole being? At kayo lang po ang makakasagot niyan. Nawa mga kapatid, right after this message, nagkaroon po tayo ng mas matinding pagmamahal na sa salita ng Panginoon. Like ko po sinasabi dito po sa KCPC, sino ba magmamahal sa salita ng Panginoon? Di ba ang kanyang mga anak? Ay sino ba yung mga kanyang mga anak? Tayo po. We should be one of the lover of the Word of God. Mahalin po natin ang salita ng Panginoon. At let the Word, the benefit of the Word of God ay patuloy po na manguna sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Sige, tayo po tumayo at tayo po manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Lord God, sa kapahayagan po ng iyong salita na kung saan dapat po, Lord God, nagiging buhay po namin. Sa mga oras pong ito, Lord, dalahin ko po na kung hindi pa kami ganito ka-passionate, Lord God, na magbasa ng iyong salita. Lord, bigyan mo kami ng desire ngayon, Lord God, to have time to read your word, Lord. And as we read your word, Father, speak to us in a very different way.
Ipaliwanag niyo po sa amin, Panginoon. Ipasalamin niyo po sa amin, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga buhay. Kung ano po ang iyong layunin sa amin, kung ano po yung nais mo, at kung ano yung mga pagpapalang inihanda mo na para sa amin, Panginoon. And let your word reign in our hearts, Lord God, while we are still here in this world. Upang sa ganun, Panginoon, maging pagpapala, Lord God, ang aming mga buhay sa iba rin. We thank you and we honor you. Sa aking mga kapatid, Panginoon, na nakarinig po ng mensaheng ito, Lord, I pray right now to stir up, Lord God, their hearts, Lord, to become passionate in your word, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil sinasabi mo sa iyong salita, mawawala man, Panginoon, ang langit at ang lupa, pero ang salita mo ay mananatili. Thank you for the wisdom of your word that we have right now. Thank you, Lord God, for the word that we heard right now. May the word that we have right now, Lord God, continue, Lord, to speak to us in a very different way. We give you praise and honor you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, ang mga ano Diyos, pumalakpak. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kapahayagan ng kanyang salita. At I believe we are all empowered by the Word of God. So, mga kapatiran sa KCPFC is napagkasunduan po natin na every last Sunday, makakaupo muna ang lahat. Napagkasunduan natin every fourth Sunday ay magkakaroon tayo ng mission offering. Sa Romans 10, chapter 10, verses 14 to 15, how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? When we give toward missions, we are helping to send the message of salvation to those who have yet to hear. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay sa mission, yung mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos o mabuting balita ay naipaparating natin ito. Sa ang KCPFC ay mayroong 3 partners. We have one mission church in Nueva Ecija and one in Aurora. And then we also supporting yung Bless the Pastors na sila ay natutulungan natin sa mamamagitan ng ating offerings para sila ay humayo at patuloy na marating makarinig ng salita ng Diyos at bunga nito ay sila rin ay magkaroon ng kaligtasan at relasyon sa Diyos. So, we are very thankful and grateful to the Lord dahil binigyan niya tayo ng parte, though of course, partnership with them in the Philippines, sa ating mga kababayan, para patuloy silang maabot ng salita ng Diyos. And not just by giving, of course, by prayers. So, but this time, yun nga po, sa pamamagitan ng ating mission offering, tayo po ay nagiging kapartner ng Great Commission ng ating Panginoon. So, kung tayo po ay nakahanda na sa ating mga kaloob para sa mission, pwede po natin dalhin sa harapan ng ating mga offerings. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang nagmay-ari ng lahat. At salamat, Lord God, bilang mga anak mo, we are partnering with you sa Great Commission, Panginoon, sa pamamagitan ng ang mission offerings na itutulong sa pagpapahayag ng iyong salita para sa aming bansa through our partners, church partners sa Pilipinas. Pagpalain mong lubos, Panginoon, ang mga anak mo na binigyan mo ng generous heart upang patuloy na ipanalangin at makibahagi sa pananalapi para sa misyon. Thank you, Lord, and we are grateful. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat upang
awitin natin ang doxology. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagsamba at paggalang sa ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Manatili pong nakataas sa ating mga kamay. Sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Numbers chapter 6 verse 24, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! So, dito po, mga kapatid, nagtatapos ang ating gawain at salamat po sa patuloy po ng pagsuporta. Nawa po ay patuloy po ay pagpalain at ingatan po ng ating Diyos na buhay. Okay, para sa mga welcome sa mga